Guys! Hello! Namiss ko kayo. Paano ba? Paano ba tayo magsisimula? Um, ang tagal ko na ding hindi nag-vlog regarding sa naging journey ko sa Poland. Tapos, ngayon, nandito na ako sa Italy. May isang taon na ako dito. So, meaning, may isang taon na din akong hindi gumagawa ng mga informative videos. No? Yun. Konting update lang sa naging buhay ko sa loob ng mahigit isang taong kong pananahimik sa YouTube. Sa informative vlogging. Nandito na ako sa Italy. Bumubuo na ako ng pamilya ko dito. Dito sa bagong bahay namin. Tapos yung fiancé ko na ngayon asawa ko na. Dito na kami, nananahimik na kami dito. Ay, sobrang tagal. Isang taong mahigit na na nawala tayo dahil biglaan nga mga kaibigan yung nangyari. At ang tagal ko ding nanahimik. Ang daming nagtatanong, nagpe-personal message, tapos yung mga nagko-comment sa YouTube videos natin. Ang dami sobra. Literal, ang daming nagtatanong na nasaan na ako? Ano na nangyari na overhype lang ba yung pagpopolan ko tapos biglang nawala. So yun, ngayong video tatry nating basagin yung naging katahimikan ko. Kung bakit ang tagal kong nawala sa pag-vlog. So, kwento ko lang, May 2022, nung nag-decide na akong mag-settle dito sa Italy, na wala yun sa plano. I mean, may plano kaming magpakasal nung fiancé ko noon, nung asawa ko ngayon. May plano kaming magpakasal pero hindi ko pa plano o hindi pa namin magplano na magstay dito sa Italy dahil sobrang daming opportunity na kumatok sa akin sa Poland. At yun, isa-isahin natin yun. Pero gusto ko mag-focus dun sa bakit ako umalis agad. Ayun nga, kung sinasabi kong maraming opportunities na dumating para sa akin, hindi lang para sa akin para sa amin na mag-asawa, sobrang daming dumating bakit napag-desisyonan ko kaagad na umalis? So madaming naging dahilan mga kaibigan. At unang-una na doon, napaka-unhealthy na ng surroundings doon sa Poland. Isa sa mga nagustuhan ko kung bakit ako nagtrabaho doon is yung free accommodation. And then doon sa benefit na yon na free accommodation tayo, ganyan, maraming advantages yung libre bahay. Una-una, hindi ka na magbabayad. Tapos, ang daming libre, di ba? Doon sa bahay, may mga gamit na, hihiga ka na lang, tutulog ka na lang. Tapos, may libre internet pa. Tapos, may libre transportation pa, ganun. So, ang daming benefits. Pero at the same time, merong disadvantages yung free accommodation. So, pag sinabi nga yun, accommodation, sama-sama kayo. Isa din sa mga naging dahilan kung bakit parang na-burnout ako. Parang sobrang napaka-stress nung environment na yun kasi walang katahimikan na hindi hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ako pala inom, hindi ako sugarol. Pero every weekend na lang kasi every weekend na lang, kahit nga hindi weekend laging nagiinuman. Laging parang naging sugalan na mga kaibigan. Yung namin, yung accommodation namin. Siyempre, ako, nakikisama lang din ako. Yun, minsan tumatagay ako. Pero hindi mo talaga ako makikitang uupo dun para makipag-inuman. Siguro kung may okasyon. Pero ang nangyayari kasi kahit walang okasyon, nagkakaroon ng inuman, alas tayo linggo-linggo. Na imbes na ipagpapahinga mo na lang, di ba? Kasi bugbugan nga yung trabaho. Nangyayari, ang pahinga nila alak at saka sugal. So, napaka-unhealthy nun para sa akin kasi meron akong focus. Ang pinopokus ko nun yung
Kumbaga, makapagpahinga ako kasi alam kong 12 hours lagi yung duty namin. Tapos hindi pa kami nagde-day off minsan. So, hindi ko kaya yung ganong... Hindi ko kayang tumagal sa ganong klaseng sa ganong klaseng lugar. Kasi sa Kuwait dati, free accommodation din naman ako, pero dalawa lang kami sa kwarto, ganyan, yung ka-manager ko. Na hindi naman kami ganon. Hindi naman kami nagiinom, hindi naman kami nagsusugal, di ba? Pero nung nandun kasi sa Poland, okay, ganun pala. Hindi ko kaya. Tapos mamatahin nga kasi, ano ba, ang KJ naman ito, hindi sumasama sa ganito, ganyan. So kasi gusto, priority ko, pahinga. So yun, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang magtiis sa ganong klaseng sitwasyon na hindi naman uso yung live out dun eh. Yung gusto mong gusto mong tumira ng sayo, bubukod ka. Kung ikaw, mapera ka eh. Pwede kang bumukod, di ba? Tapos, ang dami pang ang ingay. Laging may nagkakantahan yung alas 12 na ng gabi, alauna na. Nagkaroon pa nga mga kaibigan ng instance na biglang may nangatok sa aming pulis. Kasi mga nagkakaraoke, anong oras na nagkakaraoke pa. Dami na nagreklamo yung mga kapitbahay namin Polish. Sila. Nagre-reklamo na. Napaka-unhealthy noon sa mga taong gustong magpahinga, mga taong gustong ihimla yung katawan nila pagka weekends, di ba? Kasi kailangan yun. Kailangan mong pahinga para sa trabaho, di ba? Tapos, buti na lang mga kaibigan, nailipat ako ng shift. Dahil dun sa, hindi naman sa pero pinag-aagawan kasi yung shift namin. Yung isang manager gusto doon ako sa shift niya kasi may makina na ako lang yung kayang mag-operate sa aming mga Pinoy. Ako lagi ako pinupwesto doon. Tapos yung iba mga Pinoy sa production lang. Ako talaga naging machine operator ako doon. Tapos, inilipat ako ng shift. Yung mga maingay, yung mga sugarol, di ko naka-shift nga. Medyo nagkaroon ako ng katahimikan, ng pansamantalang katahimikan doon, Diyos ko. So, yun, ulitin ko, hindi ako ganong klaseng tao. At hindi ko naman sinasabi na masamang tao sila dahil nagiinom sila palagi at nagsusugal sila. Pero hindi ako ganon. Hindi ko kayang tumiis, ulitin ko, hindi ko kayang tumiis magtiis sa ganong klaseng, sa ganong klaseng bahay. Hindi din sa pagiging maarte, pero, di ba, pahinga ay pahinga, inom ay inom, ganon, sugal ay sugal. So, doon ako sa pahinga ay pahinga. Isa pa, mga kaibigan, na dahilan kung bakit hindi ko, yung biglaan akong napaalis doon dahil nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Di ba? Ayokong mandamay. Dahil wala naman ako mapapalat. Hindi ko gustong gumante. Gumante, mga kaibigan. Hindi ko gustong gumante. Hindi ko gustong mapasama ang ibang tao. Wala akong gustong mapahamak. Ang gusto ko lang manahimik. Kasi nagpunta ako sa Poland dahil gustong i-build pa yung sarili ko. Gusto kong mag-grow pa. Pero kung may mga tao na hahadlang dun sa mga pangarap mo, hindi na maganda yun, mga kaibigan. Ang laki ng isinugal kong pangarap nung umalis ako sa Kuwait. Yung career growth na inaasahan ko, matagal kong pinagtrabahuhan, ginibab ko para sa Poland. At alam ko na mag-grow pa ako doon dahil kilala ko yung sarili ko. Ayoko na sanang umimik pa dahil dahil wala din naman ako mapapala, pero wala lang, bigla ako lang naisip na bakit di ko sabihin? bakit hindi ko ipaliwanag minsan yung side ko, kasi kung wala din naman wala din naman atang mangyayari. Anyways, umpisahan natin sa poor management at palpak na decision making ng mga nasa itaas. Mga Pinoy na nasa itaas. Unahin na natin yung, paano ko ba sasabihin? Unahin na natin yung mga kaibigan. Hindi nila siguro kaya akong kontrolin.
Akala kasi ng mga tao, minsan yung mga nasa taas, kaya nilang kontrolin lahat ng tao, pero iba ako. Hindi ako tanga. Hindi ako siguro inutil na susunod sa mga maling desisyon. Hindi lang naman sa buhay, pero halimbawa mga kaibigan, kinausap ka na i-boycott yung company mo. Mag-go ka ba? Kumbaga, papalag ka ba? Susunod ka ba sa kanila na i-boycott yung company para sa sariling interest? Unang-una pag binoycott, kasi sabi sa amin, wag daw kami pumasok, kasi ganito, ganyan. Basta ang daming issue, wag daw kami pumasok para ano daw yung company na mawawala tayo ng mga trabahador, ganito, ganyan. Ang sa akin kasi, sino ba, sila ay company, kaya nila kaming palitan. Pero kami, pag binoykot namin yon, pag kami tinanggal doon on the spot, sa kami lilipat. 'Di ba? Ngayon naging against ako doon sa decision na yon, yung pagbo-boycott na doon sa company namin. And binasamahan nila yon. Ang poor ng decision making mo. Ngayon, kung gusto mong protektahan yung mga yung mga empleyado mo, pwede mong kausapin yung top management. Pwede mong pakiusapan na kung may issue sa production, kung may issue sa buong company, kausapin mo. Hindi solusyon yung pagbo-boycott. Hindi solusyon yung sasabihin mo na huwag kayong pumasok lahat sa ship nyo, huwag kayong pumasok. Ipakita natin na ganito, ganyan, na hindi nila kaya magtrabaho ng walang Pinoy. Unang-unang matagal na yung kumpanya, wala pa mga Pinoy. Kumpanya na yan, naitayo na yan. So, dahil sa naging against ako doon sa ganung desisyon, medyo napag-initan tayo mga kaibigan. And pangalawa, siyempre, hingit sa kaalaman natin, nagbablog tayo, di ba? Marami tayong natulungan na makapunta sa Poland, kung saan galing sa mga sulok ng bansa, Kuwait, Middle East, Taiwan, Hong Kong, ganyan. Ngayon, merong mga nakarating na sumbong sa akin na sila daw ay ini-scam, na sila daw ay hinihingi ng mga extrang fee na wala sa nabanggit nung sila ino-orient at wala sa listahan ng mga dapat bayaran. Nung una, pinagsawalang bahala ako yung mga ganung bagay na kumbaga, siguro extra charges lang o baka ganito o ganyan. Pero dumadami kasi yung sumbong, dumadami yung nagko-complain na bakit merong ganito, merong ganyan. Ngayon, syempre, ako yung naglakad sa kanila, ako yung naging way nila para makapag-apply sila. Ayoko naman na kumbaga mapapahamak yung aking mga natulungan, di ba? Ayoko naman mapapahamak lahat ng mga nag-apply. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanungin yung mismong may-ari ng agency. Kung totoo nga ba na naniningil sila ng mga extra charges, expedite fee, transportation, ganito, ganyan. Nagkaroon ako ng courage na tanongin yung mismong may-ari. At sinabi na wala siyang alam pagdating sa mga ganyan. Ngayon, napatunayan ko na nanghihingi talaga sila ng extra charge. Pero wala akong binanggit. Walang lumabas sa bibig ko. Ang gusto ko lang malaman yung totoo para masabihan yung mga aplikante na wag silang papayag dahil kung wala naman sa list ng mga dapat bayaran, inclusion ng para sa fee na babayaran mo, di ba? Bakit kayo magbabayad? Kumbaga, tinuturuan ko lang yung aplikante na maging objective pa. Na mas maging masuri sila pagdating sa mga ganyan kasi pera yan eh. Ngayon, mga kaibigan, medyo nakabutas tayo doon nang hindi ko sinasadya dahil wala naman akong interest dyan eh. May mga nagsumbong lang. Na ako, hindi ako para makialam, pero nung dumami mga kaibigan, yung mga aplikante, parang hindi na tama yung nangyayari. Nagkaroon tayo ng lakas ng loob at gawin yung tama, syempre. Pagtapos ng mga kaibigan, nagising na lang ako isang umaga. Na sinabihan akong terminated na daw ako. Nagising na lang ako isang umaga, may nag-message sa akin. Alam niyo kung sino? Yung boss ko. Nag-message sa akin mismo yung may-ari ng agency na ako daw ay terminated na. Ngayon, tinanong ko, on what grounds?
Bakit ako terminated? Alam niyo ang sabi? Tamad daw ako magtrabaho. Hindi daw ako mautusan. Ayun ang ilan sa mga dahilan na sinabi kung bakit daw ako na-terminate. Take note mga kaibigan na. Ayun ay mismong may-ari ng agency na nagsabi sa akin. Ngayon tinanong ko yung may-ari ng agency, sino ang nagsabi sa'yo? Ang sinabi, yung coordinator namin. Ngayon, hindi ako tanga. Kilala ko yung sarili ko. Alam kong masipag akong empleyado kaya pinag-aagawan ako sa ship. Alam kong nag-iisa lang akong Pinoy na may kayang humawak ng mga makina. Hindi ko naman dinedegrade yung iba pero yung ibang Pinoy alam ko taga-pulot lang ng kahoy. Taga-walis. Pero ako makina at makina yung hinahawakan ko. Araw-araw yun. Pinag-aagawan ako ng 3 supervisor at gusto nila ako sa ship nila. Alam ko sa sarili ko kung gaano ako kasipag, kung gaano ako kabait, kung gaano ako mabuting empleyado at kung gaano ako kagaling. Ipagmamayabang ko yung sarili ko dahil alam ko sa sarili ko yun. Alam ko yun. Hindi ko ipagkakaila yun. At syempre, dahil iba yung level ng understanding natin, iba yung level ng pagiging manager natin dati. Alam ko yung mga procedure kung anong gagawin. Mga procedure kung paano ka mag-rely ng mga problem, kung paano ka kung paano ka mag-resolve ng mga problema. Tinry kong kausapin isa-isa yung mga supervisor. Tinanong ko sila kung ako ba ay terminated na. At isa lang ang sinabi nila lahat. Silang 3. Sabi nila, wala akong alam dyan. Hindi ka terminated. Ngayon sabi ng may-ari ng agency namin at ng coordinator namin na i-terminated na daw ako. Hinamon ko silang lahat mga kaibigan na magharap-harap kami. Hinamon ko. Sabi ko magharap-harap tayo kasi gusto ko lang malaman yung totoo. Kasi kung terminated ako, alis ako. Literal, alis ako on the spot. Pag napatunayan nilang terminated ako, aalis ako literal. Ang kaso, ang nangyari, nag-sorry sila lahat sa akin. Nangyari, nag-sorry na lang eh. Sabi, ano lang daw, yung nagkamali lang daw, hindi daw ako yung terminated. Ganun na lang yung naging sitwasyon eh. Ganun na lang yung naging solusyon. Hindi pala ikaw yung terminated. Hindi pala ikaw yun, yung isa pala yun. Ang totoo, wala naman talagang na-terminate. Ginagawa lang nila ako ng storya. Ayun, nakaibigan kong ako'y tanga na naniwala doon. Pag-gising ko, sinabi, terminated ka na. Kung ako'y naniwala na hindi papasok, kung hindi ko pala pinaglaban yung sarili ko, hindi ko, nakinig lang ako sa kanila, wala. Ganyan at ganyan lang. Kaya mga kaibigan, isa lang naging realization ko doon. Isa lang. Ang bububo nilang lahat. Nagtutulog-tulungan ako no? Ay, Diyos ko. Nahanapan lang kasi sila ng butas na aksidente pa. Siguro, matagal na nilang ginagawa yun. Yung ganong klaseng scam. Na, tawag dito, na hihingi sila ng mga extra fee, ganito, ganyan. Tapos nabiston, dumating ako. Kaya gano'n na lang kainit ang dugo sa akin ng mga yun eh. Ang saan naman, okay lang. Wala naman akong ginagawa, wala naman nawala sa akin. At alam kong redirection ni Lord sa akin yun. At saka alam kong pinadala ko ni Lord doon para mabisto yung ganong kasing mga gawain. At after na mabuwag, umalis na ako. Napatunayan kong hindi ako terminated, pero syempre hindi na ako para magstay sa ganong klaseng sa ganong klaseng environment, may lamat na yung ganon. Kaya napagdesisyon ako, umalis na lang at mag-proceed dun sa plano namin na magpakasal. And take note mga kaibigan bago kami mag-decide na magpakasal, ang decision muna namin magstay sa Poland. Dahil nga sobrang daming opportunity. Ang dami nag-aalok ng company na, pwede ka bang maging namin, coordinator namin. Hanggang sa yun pala mga kaibigan, nalimutan ko, After naming magkaharap-harapan, ganyan, inirap yung coordinator namin dun sa 3 supervisor namin, tsaka dun sa general manager ng pinagtrabahuan ko.
Alam niyo nangyari? Kinausap ako ng may-ari ng agency at ino-operan ako ng mas mataas na posisyon. At hindi ko tinanggap, Diyos niyo, Marimar. Hindi ko para tanggapin yung mga ganong klaseng offer, mga pampalubag loob. Nakaw, hindi niyo aano ng aking pagkatao. Hindi mapapalitan. Diyos ko. Alam ko mga kaibigan na nakapagsalita ako ng hindi maganda ngayon. Pero ay, tinatawanan ko na lang kasi eh. Ganun pala yung nangyari sa akin, no? Way back, nung nasa Poland ako, tay-tahimik ng buhay ko doon. Tapos hindi ko alam bakit sa isang iglap, ganun yung nangyari. Sa isang iglap, biglang parang nagkabistuhan, pinagplanuhan, pinagtulungan, ganito, ganyan. Sa akin, hindi ako bata, hindi ako para pumatol sa mga ganyan, hindi ako para, tawag dito, yung ipagpilitan yung sarili ko dahil trabaho. Hindi. Ako'y, meron akong paninindigan, kaya bahala kayo dyan. Nag-resign ako. Nagpunta ako dito sa Italy at yun yung isang dahilan. Kahuli-huli ang dahilan kung bakit ako umalis sa Poland. Ang magpapakasal. Ang pagpapakasal ko dito sa Poland, ang pag-aasawa ko, yan. After nun, May, di ba? May ako umalis. Tapos July, ikinasal na ako dito sa Italy at dito na ako nanirahan. Dito ako natahimik, literal. Sa trabaho ko ngayon, napakatahimik ko. Yun. Tapos mga kaibigan, ano pa ba? Conclusion. Ang sarap tumira sa Poland, literal. Masarap, magandang bansa, growing country. Wala kang masasabi kasi parang napaka-perfect niya para sa mga traveler. Nasa Poland ka, malilibot. Poland pa lang, mabubusog na yung mata mo sa pagda-travel sa ganda nun. Sobrang ganda. Sayang lang hindi ko siya nabutan ng summer kasi medyo taglamig pa na nung mag-umpisa pa lang ng summer nung umalis ako. Hindi ako umabot ng summer sa Poland. Yun. Masasabi ko na good stay. Ang ganda na naging buhay ko sa Poland. Though merong naging merong mga naging problema, pero alam kong part yun ng mission natin sa Poland at hindi ko ginawa tong video na to para mag-discourage ng mga tao na huwag kayong pumunta sa Poland. Ako, personally, kung talagang wala lang nangyaring ganung personal issue, hindi ako para umalis doon dahil alam kong mas mag-grow ako doon. Marami akong matutulungan na mga naghahanap ng impormasyon. Hindi ko kayo ma-replyan sa mga message nyo, pero yung video na ginagawa ko, alam kong magiging tulong yun sa inyo, magiging guide yun sa pagpaprocess nyo at pagpunta sa Poland. At yun, good luck sa mga nag-a-apply pa. At tibayan nyo lang loob nyo pagdating sa mga ganun, sa mga pakikisama, pagdating sa mga agency na yan. Maging mabuting trabador lang kayo. Wala kayong magiging lagi nasa tama. Anyways, mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan. Ito pa lang yung umpisa ng ating pagbabalik sa vlogging. Ito naman, magsasalita na naman ako na babalik vlog ako. Hindi naman natutuloy. Anyways, yan, nakasal na ako dito sa Italy. Dito na yung bagong bahay namin. Yung asawa ko, nagpapahinga na. At marami tayong i-upload. Pag-uusapan natin mga kaibigan kung ano yung mga naging proseso ko sa pag-apply ng naging dokumento ko dito sa Italy. Kung anong trabaho ko. Kung sino yung mga nakasalumuha ako dito galing Poland. Mga nagsibalik lang ulit. Mga nagpunta mga kaibigan dito sa Italy galing Poland. Tapos sawing palad, luha ang uuwi uli sa Poland at luha ang uuwi sa Pilipinas. Pag-uusapan natin isa-isa yan. And sa pagbabalik ng All Me